Good day mga besh! Magandang araw, magandang buhay. Tara, samahan niyo ako sa video nito. Tuwing umaga po bago ako lumabas sa tindahan, hindi nawawala sa akin ang kape. At eto nga, nabungaran. Paglabas ko, sinalubong ako ng mga karton. Kailangan ayusin ko muna. Para pag dumating ang taong pagbibigyan nito, hindi gulo-gulo. Sama-sama, para isang kuhaan lang. Hindi yung kailangan pang hanapin. At kung kailan nandyan na, saka magkukumahog. Tinatabi ko nga rin pala itong panali kasi baka kailanganin. Minsan kasi tinatapon ko na lang. Akala ko hindi na kailangan. At pag dumating ang pagkakataon na kailangan na, syempre nandun na sa basurahan. Kinukuha na ng basurero. At yun, wala nang magagawa, kundi bumili na lang. Kaya yun, napag-isipan ko na itabi na lang yung mga gamit na straw para kailangan may mapagkukunan. Sinunod ko ang pagpupunas ng mga salamin ng ref at ng freezer. Kailangan natin itong punasan para makita ang laman ng loob. Pero habang gumagawa tayo, syempre magbebenta rin. Hindi yan mawawala sa tindahan. Syempre tindahan nga eh. Natawa pa nga ako dyan kasi sabi niya, ano yan, live? Hindi po, video lang. Kaya yun, safe siya kasi may edit naman daw eh. At ipinagpatuloy ko na nga ang paglalagay sa loob ng ref. Yung mga kulang, wala pa. At yung mga dapat ilalagay. Kinukulaps ko na rin pala mga box para alam na wala na. At pagkatapos niyan, binalikan ko ang kape ko. Baka lumamig na eh. Iwan pa ako. At habang nainom ng kape, nagbibenta rin. Syempre, nakalimot ako pa ng dalian. Akala ko tapos na ang ref. May kulang pa pala. Kaya binalikan ko. Maganda talaga pag salamin ng ref. Natatanaw mo na kulang pa. Na hindi pa sapat. Kaya ito, patuloy kong naudlot ng sandali. Para matapos na yung tuluyan. At matatapos na yung akala na. Akala tapos na. Akala wala nang gagawin. Pati kape ko na nadilimutan. Tinapos ko na rin. Dahil sa wakas natapos na, umpisa na natin ang paglalagay ng mga bigas. Kasi ito ang mabili. Kaya laging dapat palitan. Dagdagat, salinan para malaman na din kung nauubos nga ba ang sako ng bigas sa imbakan. Dahil laging nagre-refill. Lagi nga po palang bago ang mga bigas namin. Kasi ayaw din namin tumagal ang bigas sa istakan. Kasi hindi natin alam kung kailan magmamahal at kailan bababa ang bigas. Kailangan kalkulado. Kasi hindi mo malalaman. Bigla na lang tataas. Bigla na lang bababa. At minsan hindi lang ikaw nalilito, pati ang mga bumibili. Minsan nagugulat sila, bakit tumaan? Minsan naman, ay, bumaba. Minsan naman, meron lang kayong tigto 20 bigas. Kasi yun ang sabi eh. Pero wala pa po, hindi pa umaabot sa amin ang tigbe 20 kilo ng bigas. Take a break muna tayo, mga besh. Kasi may dumating na deliver. Nag-deliver nga po pala ang ice cream. Pinapasok ko muna lahat, pinakumpleto. Bago syempre i-check isa-isa para malaman ko anong kulang, kung tama ba ang lahat ng mga binaba nila. Pagkatapos nun, ako na ang nag-ayos. Sisigurado ko po na alam ko ang laman ng ref para sakaling pwede nang umorder ulit kung naubos na, kung wala nang mga box sa ilalim. Kasi po nilalagay ko po sa ilalim yung mga box na hindi nauubos. Pagkatapos ko po ilagay lahat ng ice cream sa loob ng freezer at matiyak na kumpleto na sa loob na lahat, tinutuloy ko na po ang paglalagay ng bigas. Kasi pag hindi ko po yan na kumpleto at hanapin yung wala, ganun din, kunin at kukunin ko rin ang bigas sa loob at ilalagay din. Kaya ang gagawin ko, kukumpletuhin ko na. Pag may bibili, saglit lang hihinto ko na. At pagkatapos, tutuloy ko na ulit. Ganyan talaga, kailangan natin magbenta. Hindi natin kailangan paghintayin ang mga bumibili. Kailangan naman ihinto ang ginagawa eh. Kaya lang minsan nalilimutan ko. Kasi minsan sunod-sunod yung nabili. Namamalayan ko na lang pag uupo ako. Sabihin ko, ay may ginagawa pala ako. Kasi may nakaharang sa daan. Doon ko lang napagtatanto na meron pa pala akong gagawin. Pagkatapos ng maraming paggawa, bibigyan na natin energy ang ating katawan. Kailangan natin mag-charge, huwag pabayaan para ang ating katawan ay lumakas. Pero habang kumakain tayo, namamalayan natin, hindi pa pala tayo tapos. May mga parte pa pala ng tindahan na hindi na natin namamalayan na wala na palang laman. Doon lang natin nakikita habang tayo nakaupo na marami pa pala tayong gagawin. Na bigla-bigla na lang silang kumakaway. Na eto pa ako, hindi pa tapos. Kaya pagkatapos ko kumain, idineloy ko na marami pa pala akong gagawin. Kaya ang ginagawa ko, lakad-lakad dito, lakad-lakad doon. Para makita ko na kung ano pang gagawin. Kaso nga hindi natin namamalayan. Bigla na lang tayong si kalimot kasi may bibili. Tapos pagkatapos ng bumili, sabi ko sandali lang. Uupo muna ako palandalian. Kasi tinatawag ako ng upuan. Sabi ba naman ng upuan, upo ka muna. Kaya ayun, upo muna saglit. Tapos habang nakaupo may bibili. Tapos nun, narinig ko, dumating na ang atik. May dala-dala galing sa palengke. Okay na to, nakaupo na ako sandali. Naka-charge na ba? Kaya ngayon mag-uumpisa muna ako mag-warm up. Kasi alisin natin yung mga bigas, ililipat natin. Kasi mas marami yung dumating. Kumpara sa mga nauna, iilan na lang. Kaya pinagpisan-pisan ko na sila. Pagkatapos kung matanggal at magkaroon ng space para sa mga darating na bigas, inumpisahan ko ng kunin bawat isa sa loob ng sasakyan. Wala lang pagsabay-sabayin. Ito tunay na to. Hindi na ito for this video, kundi
Hindi, ako na talaga. Kasi may bagong gadget. Ite-testing ko. Kaso ang hirap niya sumunod. Ang masasabi ko, maganda naman siya. Kaso hindi siya pwede pang mabilisan. Yung pang slow motion lang. Kasi sa akin hindi siya pwede. Madalian kasi ginagawa ko. Kasi hindi mo naman kailangan mag-slow mo habang nagbubuhat ka ng bigas. Pero okay naman siya, sumusunod pag nasisense niya ako. Pagkatapos takpan ng bigas, kinuha ko naman yung iba. Nilagay ko sa may tindahan para isalansang. Sorry naman mga besh, haggard na ang beshi nyo. Kaya pagpaumanhin ninyo. At yan na nga, na-discover na ng makulit kong pamangkin. Isali ko rin daw siya sa video na ito. Dito ko nga po pala nilalagay ang paboritong tinapay ng bayan. Mabenta po ito, lalo na kung sasamahan mo ng kape. May extra sa video natin. Bumili rin po pala ng konting gulay ang ate ko. Kasi hindi natin maiiwasan, may naghahanap din po niyan. Pagkatapos niyan, inaatado ko na rin po pala ito. Kasi may naghahanap ng patingi-tingi. Alam niyo naman po, tuwing biyernes mabenta ang munggo. Nakasanayan na ata o kinaugalian. Ay pa ngayon na ataduin ko na. Kasi minsan sinusumpong ako na, alam nyo na, pagkatamad. Dumadating kasi ang punto na wala pang nabili, wala pang naghahanap. Kaya mamaya na. At dumarating din na nalilimutan ko na. Inaatado ko na rin pala tong macaroni. Bagbag kasi bumili ang ate ko para daw medyo makamura. Para abot kaya ng mga bumibili. Ako na rin nga pala nag-aatado ng paminta. Para alam namin na legit. Kasi minsan may nagre-reklamong bumibili. Sabi nila inaamag daw. Sabi ng pamangkin ko siya na daw magkuklose ng video. Salamat po hanggang sa muli.